Oops, andyan na pala kayo. Hindi ka napansin. Sorry. Hacker journey. So anyways, since nandyan na kayo, wow, may audience yarn. So, for today's episode, oops, nakalimutan ko ang aking intro. Hey, what's up guys? This is yours truly, your aspiring book talker. So, for today's episode, may pag-uusapan tayong isang book ulit. So, this book is entitled The Secret We Keep by Miss Helen Mendoza. So, this book, how should I say it? Thriller, mystery, rom-com na may konti lang, konting what do you call this? Dark romance. So, etong book na to, meron akong physical copy, but sad to say, hindi ko siya dala ngayon. Iba yung book na nabitbit ko. So, pag-stick tayo sa ating cover lang na book. So, this story evolves sa kapatid ni Connie named Ernie. So, si Ernie is a graduate of CPA, and alam ko parang high honor or cum laude yata siya. So, ayun. Yung course na yun is pinakuha sa kanya ng ate niya. Kasi dream come true yung what do you call this? Dream come true kasi sa ate niya na mapagraduate siya ng CPA. Since yung ate niya is nag-stop sa pag-aaral at binuhay si Ernie. And ulila kasi silang dalawa. Kaya ayun, nagmagang nagbanat ng buto para buhayin si Ernie. Ni Connie. Si Connie is yung older sister ni Ernie. But sad to say, pag-graduate na si Ernie nang namatay yung ate niya. Namatay si Connie. And parang walang naging usad yung kaso. And nag-shift si Ernie ng career. Naging police siya para hanapin kung sino talaga ang pumatay sa ate niya. So, dun papasok. Actually, si Connie and meron siyang boyfriend. Yung boyfriend na yun is parang hindi na-meet ni Ernie. So, iniisip ni Ernie na yung boyfriend ng ate niya yung pumatay sa ate niya. But, that night happened. So, i-reveal ko na nga yung ML, yung male lead, kasi nalilito ako. So, yung male lead dito sa story is si Jacob Ramirez. So, si Jacob is connected kay Connie. Siya yung boyfriend ni Connie and hindi alam ni Ernie. So, doon naiikot yung story. Iniisip nila, naging dead end yung kaso, naging sarado kasi nga, wala naman ding ma-pinpoint na sino yung killer. Yan. So, di ba nga pumasok si Ernie ng pagpupulis. So parang 2 years ata. 2 years na nagpupulis siya. Meron siyang best friend. Best friend na ang pangalan is Bart. So, si Bart is police din. And kasama ni Ernie siya sa bahay din. Sa bahay, opisina ganyan. So, si Mirasol kasi apelido ni Ernie. Si Mirasol is matigas ang ulo, hindi nakikinig sa higher sa kanya, higher position, yung boss niya. So, basta alam niya tama yung ginagawa niya and wala namang mali doon. And nakakatulong siya. Gagawin niya yun. Basta nasa katwiran siya. Ngayon. So, balik tayo sa story. So, parang after 4 years, parang
magkaroon ulit ng same pattern ng pagpatay sa isang girl. And sa kagustuhan talaga ni Ernie na malaman yung pangyayari kung bakit pumapatay, bakit after 4 years saka lang ulit nasundan yung pagpatay. And same pattern talaga siya sa atin. Nag-undercover siya. Actually, si Jacob here is a private investigator. Yung story pala na to is under circuit agency ulit. So, si Jacob is dating agent sa circuit agency na nag-decide na mag-retire kasi nga gusto na niya lumagay sa tahimik. I mean, mag-asawa. And that night before Connie dies, he proposed to the girl. Yon. Sana nagigets nyo. So, yeah, balik tayo sa story. So, after 4 years na nasundan yung krimen ng pagpatay and same pattern siya dun sa pagpatay sa ate niya. So, naging interested lalo si Ernie na hawakan yung investigation. I mean, malaman talaga kung sino yung killer. So, dun nag-start yung encounter nilang dalawa na magiging partner sila to handle the case. And while searching for the answers sa mga tanong dun sa murder case, dun na unti-unti lilitaw yung sikretong tinatago ni Jacob kay Ernie. And dun na rin lalabas yung what do you call this? Yung reason ng killer. And yung killer na pumatay sa ate niya and dun sa girl. Bale, after 4 years, bakit nga siya ulit bumalik and bakit siya pumatay? And after yung case na yun, nasundan pa ulit yun ng parang isang case pa ng murder, same pattern din. And ang grabing twist ng story na to is isa sa mga close ni Ernie yung killer. And dun ko parang grabing naiintindihan. Although, mali yung what do you call this? Mali yung tumatakbo sa utak ng isang psychopath. Pero mababroad din yung knowledge natin. How a psycho or a serial killer kill. Why do they do that? How they can satisfy themselves by killing people, parang doon. So, habang papalapit yung mga sagot, pinipinpoint lahat ng mga ebidensya ng doon napapasok, magkakaroon ng trauma manipulation traumatization after magkakaroon ng malaking trauma dito si Ernie kasi merong mangyayari na talagang grabe, hindi ko in-expect talaga na dadating sa point na gano'n. So, magkakaroon ng emotional and physical trauma. Sa physical kasi, sa tao, gumagaling yan in the process. Hindi man ganun kahaba, pero gumagaling. Baga, nag-heal yung mga sugat physically. But, mentally and emotionally, it takes a long process to get the peace sa isip natin. May times na sasabihin natin sa sarili natin na, okay na ako. Masabi kong okay na ako. Kasi nakamove on ako agad. Pero, there are times na may mga happenings na sa buhay natin na magpapatrigger and
it will come back to us the traumatic experience we experience. So yun, I will suggest if you will jump to a dark romance genre, ready your mind and broaden your understanding, kasi hindi ganun kadali i-process, although malapit siya sa reality. Hindi ganun kadali i-process yung mga nababasa mong information. So para hindi ka mabigla or hindi ka ma-trigger kung meron ka mang trauma in the past, I suggest that tatagan mo yung loob mo habang binabasa. So yun, sana may napulot kayo.